Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Wala na naman ako sa aking petsa. Ngayon ay Hunyo 27, araw ng Huwebes, regular day ng WOTN. Tayo po ngayon ay nasa episode 76 at ang ating paksa ay iinog dito sa katanungang ano ang iyong konsepto, ang iyong idea ng project implementation. Tayo nga daw advance mag-isip. Kaya Anton, wala pa naman pondo. Wala pa naman pera. Bakit project implementation na agad? Advance ang Pilipino ay advance mag-isip. Maraming ba patuto na advance mag-isip. Naglalago yung aking screen, ano po? Pagpaumanin nyo na po yan. Kaya at least importante na naririnig nyo yung aking tinig. Bago tayo dumako dun sa aking agenda, bigyan ko muna ng daan yung sa aking sinasabi tungkol sa advance mag-isip ang Pilipino. Bakit ba? Unang-una, patotoo, yung backpack, yung ginagawang breast pack. Yung backpack na design para sa likod, nilalagay sa harapan. Kasi para daw, baka mamaya madukutan. Kaya nilalagay na sa harapan para hindi madukutan. Ayan, ganyan ka-advance ang Pilipino mag-isip. Isa para mag-advance mag-isip ang Pilipino. Kaya mali. Yung pagpapark ko ng patalikod. Hindi pa nakakapasok dun sa kanyang slot. Iniisip niya na kagad kung paano siya lalabas. Kaya imbes na ang nguso ang iuumang dun sa pader, paatras ito ang buntot. Ang tambutso ang nakaumang dun sa pader. Yan, ganyan. Hindi pa nakakapasok, iniisip niya na kagad kung paano siya lalabas. Kaya ngayon, kahit wala pang kaya yung tail parking, hindi po yan ang tamang kaparaanan. Unang-una ho, yung usok ng tambutso, tatama ho dun sa pader, madudumihan ho yung pader. Pangalawa, yung pader may tao ho dun sa likod, kung may butas ho yan, papasok ho yung usok ng sasakyan at mapaminsala ho. Pangalawa, pangatlo, kung yan ay nasa bangketa at paatras naman pumarada yung sasakyan, yung mga taong dumadaan, mahagip po ng usok. Hindi yung nakaka-dissipate yung usok ng tambutso. Kaya yung mga doktor, partikular, kaya yung mga doktor, ang sungit-sungit nyo pagdating sa mga paninigarilyo, pero pagdating sa parking, hindi nyo iniisip na kayo ang mga naghahatid ng second-hand smoke na mas papaminsala kaysa dun sa usok ng sigarilyo ko. Lalo na rito sa Iloilo, usong-uso, ang parking ng paatras. Advance mag-isip ang mga Ilonggo. Marami, higpit sila sa paninigarilyo. Mga doktor, ganun, mga ganun. Pero hindi nila iniisip, mas paminsala ang kanilang ginagawa. Dahil kapag sila'y pumark ng paatras, tinatawahan yung tao. Maliho yan. Bueno, akin munang takuan ang ating agenda bago tayo magsimula sa ating talakayan.
nag-alag ang aking internet. Kaya pagpaumanin na po na nadidelay ang aking video. Ang ating programang Wealth of the Nation series ay isa pong crowdfunded, self-funded, meaning ikaw, ako, tayong lahat na nagtutulungan para maidaos natin ito with sustainability. Para ma-ensure na magpatuloy-tuloy ang programa at ako po'y tumatanggap ng anumang uri ng donation. Maging labor of love, pwede rin po yan. Ha? At maaari po ninyo ipadama ang inyong pakikisa sa pamamagitan ng BDO. Nakalagay po ang aking savings account number, ang aking full name, Antonio Israel. At yan din pong gagamitin ninyo kung kayo nais o ibig ninyo magpadala sa pamamagitan ng anumang mga money remittance centers, no? O services tulad ng Cebuana Luwilier WU. At yan na rin po ang aking cellphone number na maaari niyo pong itala. Yan din po ang cellphone number na inyo pong gagamitin kung kayo po'y makikipag-ugnayan sa inyong lingkod. Sana'y wag lang po magtanong kung kamusta na yung ID. Dahil namumblema pa ho rin ako. Kung saan tayo kukuha ng pondo para dyan sa ID. Pero nananalig naman ako na may magbibigay. Ha? Okay, pinasasalamatan po ng programa ang mga sumusunod na donors at contributors. Si Alfredo T. ng Saudi at Dingley, si Penny Gallagher, si Kuya Turbo at Ate Silvia ng Italy, si Juana C. ng Hong Kong, si Ate Florentina at Mang Roger ng New York, si Robert John Villasor ng Bacolod, si Wen C. ng Quezon City, si Venerando Umali, si Vencio Laporga, Ricardo Bascos ng Rojas City, at Cecil Takahashi ng Tokyo, at Anonymous ng Pasig, Melchor D., si Edgar Palmitos, si Emmanuel L. Maui, good evening, ng San Joaquin, Iloilo, si Ate Del ng Canada, si Mike Carganilla, si Miro Pedayaw, Marlene Ching, Anonymous ng Hong Kong, Kenida Maria Chinchak ng Austria, Luz Macanas ng Kuwait, Nestor Tan, George Bascos ng Taguig, hi George, kay Margaret Benavista ng Taiwan, Giselle Berame Cantones ng Hong Kong, Anonymous ng Santa Maria, Anonymous ng Las Vegas, Nevada, at ang mga magbabarkada ang si Mix Estiliore, Gibson at Romy Edjan ng KSA. At siyempre, kay Ate Celia Taro. Good evening sa inyong lahat. Okay, bago lamang nakatunghay na ang Wealth of the Nation, mangyari po ay makasubscribe po kayo para di nyo ma-miss ang anumang episode natin pong ipinalalabas sa YouTube. Nandiyan po youtube.com/Tony Israel. At maaari rin po nyo i-like para hindi nyo ma-miss yung ating live program, facebook.com/Alien Talk. At syempre, hindi mabubuo ang ating pagtatanghal sa tuwina kapag hindi natin nababati ang mga espesyal na kaibigan at mga early audience natin dito sa Alien Talk. Unang papabati ay si Miss Ninita Ramirez. Ninita Ramirez ng Lobo, Batangas. At pinababati niya si Hermie at si Eva Viterbo ng Laguna, Rizal at Laguna. Dahil sila raw po ang nagbigay ng kaalaman tungkol sa WOTN at para makasubaybay daw siya sa WOTN. Papasalamat siya sa mga update at sana matuloy ang lahat. Ayun, sana nga. God bless. God bless you too. Ninita Ramirez. Pinabati ko rin si Kuya Dodong at si Annabel ng Paranaque. At nasasalamatan ko rin ang Landicho family, si Lawrence Landicho, Temporal Landicho at si Joe Landicho, maging si Marlene at Albert Landicho ng Batangas, Mindoro. Okay. Si Randy Calma ng Palermo, Italy. Yan. At ito, takuha na natin ang ating mga early tuners. Si Tess Giango. Napapayosi din daw si Tess kapag nakakapanood ng ating programa sa Pro Yossi. Si Feli.
Eddie Presi Velasco, Ate Florentina de la Cruz, good evening. Kay Celia Taruk, hi Celia. Ferdinand Odivelas, kay Florencio Avendaño Abang, sabi niya, purpose of humanitarian project is to eradicate poverty, labor incentives, works to create jobs, agricultural development in the countryside to have food security in the country. O yan nga dapat teach the people how to fish. Kay Norms Kamal, kay Rolando Rodriguez, kay Leti Pelicano, kay Ricardo Pumanes, kay Gudoy, ang aking kaibigang, apelido pa lang, Sanglana, kay Zuleka Edrus. Good afternoon, Sir Anton, watching from India. Uy, mabuhay tayong lahat. Sana po mamulat na ang lahat ng Pilipino sa katotohanan ng tunay na history ng ating bansa. Yan. Kapag lumabas na, siguro may project para dyan. Iko-commission natin yung mga taga-NCCA, National Commission for Culture and Arts. Ay, marami po tayong mga historians na nasusuppress. May mga historians po yata tayo, mga archives dyan sa National Library na tila na manipulate ng panahon ni Cory Aquino. May mga part ng history na pinadelete. Kaya kung nabubuhay pa yung mga nag-delete, mari pong please to pwede yung sana to come in the open. Sabihin nyo na ho. Mahirap po yan dalhin sa higaan. Buti nakakatulog po kayo. Tawagan nyo ako. Sabihin niyo yung nalalaman at kung paano na manipulate yung history natin ng panahon ni Cory Aquino. Yung mga dinilit, mga inumit, mga pinalitan, altered history. Kaya kami ngayon nabubuhay sa sumpa. Na sumpa ng kasinungalingan. Nabubuhay kami sa kasinungalingan. Historical lies. Kaya yung aming future ay hindi rin maayos dahil hindi maayos yung aming tunay na past. Paano magiging maayos? Kinurap. At iba naman history, kukurapin pa. Paano? Kahiya-hiya nga daw kasi. Okay. Arlene Manguera Lacuata, good evening. Rolando Rodriguez, kay Monica Amar, Alex Boyet Aliman, Vince Guerrero, kay Ruby Lolong Alegria, Noodle Sosia. Good evening po, Kanton. Watching from Zamboanga City. Eldon Alcos po. Okay, Eldon. Good evening sa iyo. Kay Monty Jen. Monte. Wala pa si Larry Larry. Nasaan ka na? Aking panauhin, wala pa. Everyone has a task to perform. It is not limited to only one. Kaya nga, kailangan magsama-sama tayo. Joint hand in hand for the good of all mankind, especially Filipinos, and for the good of our nation. Yung bayanihan spirit. Handa na ba tayo dyan? Tanggalin na natin yung tinatawag na talangka mentality. Simulan natin yung bayanihan spirit. Bukayin uli yan. And sa United Laboratories, si Jose Y. Campos, isa po yata yun sa nakilala, no? Kung hindi ako nagkakamali, nakilala sa isa sa mga Chinese families na malapit sa Pangulong Marcos noon. At kaya naitatag yung United Laboratories ng sa maikling panahon, lumago ito, pinaniniwala ang tinulungan ng Pangulong Marcos para nga naman makapag-produce ng mga medisina, ng mga pharmaceutical products na abot kaya sa Pilipino. Nagsimula lang yung United Laboratories noon, lumalapit sa eskwelahan namin dyan sa Santa Mesa, hanggang sa lumaki na ho, at lumipat sila din sa may pabrika dyan sa Pasig, malapit dyan sa crossing. At isang motive ng United Laboratories ay wala iba kundi bayanihan spirit. Meron silang malaking mural dyan sa kanilang opisina na bayanihan. Hindi po, napupunta ako dyan dati kasi dahil ako dating ahente ng isang pharmaceutical, although na hindi sa local pharmaceutical kundi sa isang multinational noon. Edgardo Cabusca, good evening sa iyo. At kay Arlene Lacuata, kay Isabelo Jose. Kilala ko yata si Isabelo Jose. Ferdinand Enriquez, kay Jennifer Chua Jason. Hi Jenny. Paki-regard sa magulang, sa parents mo. Kay Tabeta Tolentino,
kay Jason Ibolia, kay Eduardo Espinosa. Ay, good evening sa Eduardo, miss na kita. Florita Miano, good evening sa iyo. Kay Maiza Beris Lovitos Garcia, mabuhay. Hana Gallardo, Romel Atacador Takod, kay Ara Auredina, Rowena Dumagan, Kevin Clark Kalumpang, Donato Red, good evening. Henry Bernal Nunag, Ellen M. Rath, kay Maisa Beris Lovitos Garcia, kay Faye Faldas, good evening sa iyo, Faye, magkita ita one of these days. Jan Sena Tangob, Alex Boyet Aliman, Adrian Sinsano, Ander Gina, Imelda Digamo, Henry Miguel, Montijen, kay Tita Biliesa, Richard Jolas, Soliman Aldave, kay Grace Balbera. Nay Grace, kamusta dyan sa Cagayan de Oro? Kay Myla Drez, kay Elizalde Akong, kamusta? Marlu Dionado, Jenny Sorieda, Precious Ruby May, Enzo Di Makulangan. Good evening, sabi ni Arcel Lopez. Good evening, kawat niyan, mabuhay. Kailan kaya mangyari ka, Anton? At binabati ko po si Colonel Larry Pedroche. Wala pa. Hintay natin. Kay Roberto Daita, Lito Kimson, Ami Mariano, Lilibet Cantotal, watching from Hong Kong. Kay Crypto Magnet, hi Mel. Good PM to all Wotian fanatics and to Pekog community, especially to our Princess Malin Ruiz. God bless us all. Kay Aida Birhen. Magandang gabi kay Supremo at kay Ma'am Jul Marie, sabi ni Jen Montijen. Kay Remias Rosal, Julie Ramos, Manuel Santillana, kay Florante Fernando, Christopher Siobal, Arcel Lopez, tapos na. Sita Jose, Lilibet kang total, tapos na. Kay Fe Edulsa, good evening. Kay Lilita Fabro, ay Lilita, another episode, so exciting to watch. Lilita, kung may information ka na tungkol kay TBM, no? Kay Don Tiburcio, nasa London nga ba? May nagpadala sa akin ng info eh. Kay Errol Anage, kay Engkar Bangkolo, kay Ivalde Mafe, Nilo Umbak, Alberto Emilio Llaneta, Amparo Ingles, Leonard, kay Neida Sincer, Virginia Arevalo, Arosa Ana, Bebet Martinez, Sandel Del Prado, ay Sandel, good evening sa iyo. Vicente Jonas Cepeda, Anita Israel, pinsa ko yata to si Anita eh. Hello Anita, yung mga Israel, isang pamilya lang tayo. Cheryl Malye, Dory Amboy, Jesrin Urbano, Herbilio Torre, Amelia Balmadrid, Lirio Gracia, Betty Miorada, Remy Pispis, ay Remy, Miriam Lazaro, Mylene Balyosa, kay Violeta Albiar, Leolito Isla, kay Princess Elizabeth, good evening sa iyo. Wala pa ba si Larry? O si Pino de Victoria? Gary, hello Gary. Gary from Sursogon. Isang magiting na lalaki. Kay T. Garcia, Engineer Architect Valle, Mela Conce, Samson Batiles, Delia De Leon Capile, Elia Purong, Puyong Leyarita ng Japan, Virginia Revalo, Carlo Magno Bautista. Okay. Tapos na siguro. Kay Adrian ng NCUP. Kasama natin sa NCUP. Amparo Ingles. Edwin Ismilia, good to see you again after a long while. Elsa Daes. Okay. Wilma Ramos. Kay Gina Ortega. Buong kumpleto. Ang Pekog. Lizel Cantones. Hi Lizel. Oven Sato. Miriam Lazaro. Okay. Villacorta, Majin.
Kumbawa, Cecil Takahashi, good evening. Kelly Jose, okay. Siguro yan na muna ngayon, ha? Pasensya na, hindi ko na magabati yung iba. Kay Charmel Manuel dahil maubos yung ating oras. Okay, at syempre na yan. Nandiyan si Kuya Joven Laporga. Bueno, una muna natin, inabang inantay natin ang pagdating ng ating panauhin. Nais ko po na ibigyan pansin itong artikulo na nabasa, na binigay naman din sa akin, na isang reliable na source, kumbaga nasa intelligence community, medyo intelligence community. Ito naman hindi naman ako gumawa ng due diligence para malaman o para usisain pang mabuti. Pero sinabi niya, you can bet on that information, sabi naman niya. So ito chismis lang. Pampainit lang ng konti. Ito may kinalaman doon sa pagdodonate ni Don Enrique, ang pangalan nito, Razon. Ayan, Don Enrique Razon. Nag-donate sa Philippine Military Academy. Nag-donate siya ng 3-story dormitory yata. Ito. O 5-story. Cadet Barrack sa PMA. Ito nilabas noong June 25, 2019. Ayan, nakikita rito, inabot niya yung parang memento. Souvenir siguro. Yung pagpapa-representation ng kanyang donation na 5-story barracks dyan sa PMA. Ito ang aking kaibigan na malisyoso. Sabi niya, merong nagaganap o may naganap na kubkuban. Diyan sa PMA na yan. Meron daw, positive daw siya. Na meron naganap na kubkuban at yung 5-story na yan, itila pabuya lamang. Mukhang may nakubkub nga dyan sa lugar na yan. Kaya yan daw ay ang bilang kapalit. Sige lang. Pampainit lang yan. Wala naman tayong intensyon na siraan yung benevolent na gesture ni Don Enrique Razon. Pero kung totoo man, sana naman hindi na mauuwi yan sa pagpapayaman lamang ng iilang tao. No? Wag naman sanang mauwi. Sana ibahagi ng higit pa dyan sa pagpapagawa ng 5-story barracks na PMA kung may nakubkub man. Ngayon, isa pa sa mga nais ko pong ipapansin, ito naman pong kay Isko Moreno. Isko Moreno. Dahil dito kay Isko na gusto niyang i-revive ang tingnan natin para mas maganda. Let's fetch the article para makita po ninyo. Gusto niyang i-revive yung Nutriban. Pamamahagi ng Nutriban at Klim na gatas. Ito yung lumabas noong June 26 lamang para sa mga pampublikong paaralan. Kapansin-pansin po dito na ang proyektong Nutriban pinakilala ho yan ng unang ginang at ni Presidente Marcos. Walang duda yan. Alam ko ho yan dahil yung nagsimula yan nung kami nasa elementary school pa lamang. At yung aking mga kababata sila yung mga pinalad na magkaroon ng mabigyan ng Nutriban araw-araw. Siyempre, hindi makakalimutan ng mga martial law babies na tulad ko at yung Nutriban at yung mga pagatas na Klim. Hindi ko makakalimutan yung Klim dahil yan ang gatas ko. Milk yan milk. Klim, ayan. K-Lim. Ayan. Pangalan pa ng tatay ko yan K-Lim. Okay. So yan, nanawagan si Mayor Isko Moreno na muli niyang bubuhayin ang proyektong pagbibigay ng Nutriban. Pero walang binabanggit dito yung kaunti man lang history. No? Ito pala, meron naman. Sa ilalim ng rehimeng Marcos noong dekada 70, ipinamahagi ang Nutriban sa mga estudyante sa pampublikong paaralan. Ayan, yan pala.
meron naman palang acknowledgement. At ito ay binibigay sa estudyante, ngunit nahinto ang programa noong 1997. Siguro namatay na rin ng kusa yung proyektong yan. So ano kaya ang pahiwatig niyan? Ha? May pahiwatig na kaya yan? Sige lang, tingnan natin. Pero maganda yung mga ganyang proyekto, ano? Okay, sandali lang. May tumatawag sa kabilang linya. Ayusin natin to. Ayusin ko. Okay. Ayan na yata yung ating panauhin. Sandali lang, standby lang. So, yan, isa sa mga update to natin. Ayon sa lumabas na artikulo dito sa mga pahayagan most recently. Okay, so ang ating magiging paksa ngayong gabi ay may kinalaman po sa project management o project implementation. Anbas nga tayo mag-isip eh. Wala pang pondo pero project implementation na agad eh. Ito, ayon dito sa illustration na ito, ang project implementation ay merong 6 cycles. Hindi ko nangangahulugan na yan strictly ang susundin. Ano po? Ito ay suggestion lamang ho ng isang kung sino man ang may akda niyan, kung sino man ang nag-conceptualize niyan. Yun ang isa sa mga suggested illustration lamang pero hindi yan sinusunod strictly to the point. Okay? Yan ay pinakapayak na nakita ko. So, nagsisimulan sa planning, sa analysis, sa decision, sa design. No? So, ito yung pre-implementation stage. Itong 1, 2, 3 ay yung pre-implementation stage bago i-implement. Ay siyempre, paplanuhin mabuti. Pag-aaralang mabuti ng masusi kung ang plano ba ay feasible, kung ang plano ba ay achievable, measurable, dapat nasusukat. Kasi kapag hindi nasusukat, mauwi sa korupsyon. Walang pagbabatayan. Kung hindi naman achievable, wag na lang natin gawin. Nangangarap lang tayo. Kaya kung hindi specific, yung ginasabing specific, kung hindi payak o hindi tukoy, hindi na-identify yung mga pangangailangan, wala akong magagawa sa planning dahil ang pagpaplanong yan ay mauuwi lang sa labo-labo dahil hindi nga tukoy yung mga tunay na pangangailangan. So, kaalinsabay niya, kapag napag-aralan ng mabuti, meron tinatawag na design, kung ang framework, no? Ang framework na susundin at bago i-implement. Diyan sa implementation, meron tinatawag ditong system integration. Yung mga iba't ibang components, yung iba't ibang mga specialty, dapat magkakaisa sila. Kung sila ay iba-iba ang kanilang expertise, ay dapat pag-isahin. At siyempre, yung sustainability and maintenance at dapat magpatuloy-tuloy ayon sa plano at ayon siyempre sa pondo. Yan ay yung mga general idea lamang. Subalit, kaya tating minarapat na makausap si Colonel Larry Pedroche, isa sa mga visionary na aking nakilala very recently during yung trip ko, no, nung ako'y naimbitahan ng PECOG na mag-observe sa kanilang sinagawang private organizational meeting. Patuloy na natin. Magandang gabi sa iyo, Colonel Larry Pedroche. Yeah, Anton, good evening. Mapayapang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi at ako yung kinabahan. Kala ko hindi ka na magpapaunlak. Buti naman. Actually, naging broadcaster din ako sa DWDD 1134 kHz in your AM Cam Aguinaldo, Quezon City. Ganun. So speaking of, yeah. Kaya, ako po unang-una sa lahat, ako po bumabati sa lahat po ng mga kasamahan natin sa PICOG. At sa led by our pretty at sa WOT. Princess Elizabeth Rodriguez Marcos. Okay. Ayun nga, nakita tayo for the first time dun sa inyo pong sinagawang meeting sa PECOG, ano? At napag-iusapan po ninyo yung mga projects, no? At ilan dyan yung mga
idea na ibinigay ninyo at inintroduce ninyo. Kaya ano po, bago natin simulan ito ng mas malaliman, ano ang idea mo? Ano ang vision mo? Ano ang nai-envision mo kapag ito'y naisakatuparan na lumabas na yung pondo? Anong nakikita mo? Anong unang dapat gawin in relation to project implementation? Yeah. First and foremost, kahit sa anong mga plano na gagawin ng ating grupo, we should have first to structure the organizational chart. Nandun po yung company profile. Nandun po yung mission, vision, and objective. How it was founded. The address, the locational map, and of course, ang pinaka-main core ay ang funding. Ayan, tama. Yeah. Yan, siyempre, Pero I would, Sige, Anton, ganito, bago natin sagutin at himay-himayin ang ating talakaying ngayong gabi, sa lahat po ng mga nakikinig sa buong mundo, gusto ko munang sabihin sa lahat ng mga kasamahan natin, numbering to 10,000 plus pala, 10,000 plus members of PCOG. Dumating po si Princess sa Pilipinas, sinundo po namin on a VIP treatment, pass control. So, in short, nilampasan niya po ang napakadaming nakapila sa immigration counter. Napakasaya at napakaganda ang aming pagsalubong sa kanya. She is very safe and arrive in the Philippines, bring her to her safe house hotel. Okay. Yeah, yan po. Now, yung tungkol sa project, ano po mga napag-usapan ninyo mga project at paano po ninyo ito na-i-envision na isagawa? Opo, bago ko ipagpatuloy din, gusto kong tiyakin sa lahat ng mga nakikinig na si Princess Elizabeth ay very safe dito sa Pilipinas. At sa ngayon ay hinihintay po namin ang reply ng ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Duterte. Natanggap po nila ang aming request letter dated 13 of June 2019. Nagkaroon ng barcode at sa araw na yon, natanggap din nila sa tanggapan opisina ni Executive Secretary Salvador Mejaldia. Sige po, tuloy niyo po. Tungkol po doon sa mga nagsasabi na natanggap, nakapunta na siya sa Malacanang Palace, ay hindi pa po siya nakakapunta sa ngayon. Ganon din ang pagpunta sa mga bangko
para mag-withdraw ng kanyang pera. We are very careful in everything that we do in order to perfect our humble request to the President for a top-table meeting. For the information of the body, marami na po ang pumasok sa Central Bank of the Philippines. Nagpapanggap po na sila po yung real redeemer. Pero ang masamang balita, lahat po yun ay nag-failure dahil hindi nila nabuksan ang vault ng Central Bank. Ayan po, Ka Anton. For updates of the body. Okay, so meron kayong first-hand information tungkol doon, ano, sa mga nagtangkang buksan pero hindi naging magtagumpay. Yes. Wala nagtagumpay. Dinig ko pa nga medyo mapanganib din, ano, kapag magtatangka at makulit, na yung iba yata nadadakip pa o mabait-bait nga lang hindi sila nadadakip, ano. No, okay. Tama Ka Anton. Kaya talagang dapat lahat ng dadaan ng mga protocol at mga paabiso ay dapat yung galangin. Now, dito sa ina-anticipate natin, siyempre naasahan po ng PECOG na makakapag-withdraw ang ating buting Prinsesa Elizabeth. Kapag nakapag-withdraw na nga, paano niyo po pinaplanong i-implement ito, ang mga project na yan? May naka-outline na ho ba? Meron na ho ba kayo sa naka-earmark na mga projects na sisimulan ninyo agad-agad? At yung mga iba naman sasantabi muna? Paano po ang ano niyan? Diskarte, kumbaga. Ang plano ng grupo, ang PICA will be, of course, structuring all the directors from our princess to the lowest rank. After which, we'll have to prepare all the facilities of all Filipino abroad. Bago sila dumating dito ay sikapin natin na bawat isa ay may ilalagay sa wastong tahanan. Ang ating engineering department, especially on civil work, will be preparing the necessary document. The plans, to procure housing, either locus or vertical, high-rise building, condominium. For the information of the body, napakadami na pong high-rise building dito. At kahit ilang milyon na Pilipinong babalik, pag nabili ni Princess ang kanilang accommodation, ay may lalagay natin sila sa tama. Secondly, we have to check them by checking physical check-up para sa ganon ay physically and mentally healthy po sila lahat. Mga iba po na may mga trauma ay i-confine natin and the psychologists will as well treat them para sa ganon ay mailagay sila sa maayos na katayuan. Anton, speaking of the project, for information of the body, napakadami po tayong magagandang mga proyekto. At talagang napakadami po ang magagalak, matutuwa ng mga kababayan natin dahil po dito sa mga project na na-establish na namin. As per plan of our Princess Elizabeth, she will be, of course, funding the PICOG. Number two, she will also be funding
a new company like Quantum Jet Holdings. Mhm. Pag nagkaroon ng funding yan, she will also be funding all the project that will be established by us. Mhm. Marami yan, Ka-Anton, ang nahanda na namin na establish. Unang-una, sa pag-procure ng mga property, Yeah. mga lupain na malalawak, Mhm. para sa ganun ay ma-establish natin ang agriculture. Okay. Ma-establish natin ang poultry, Mhm. piggery. Magkaroon tayo din ng mga dam Mhm. for irrigation. Dahil sa nakarang administrasyon from 1983 to 2016, sa panahon at administrasyon ng mga Aquino, ay grabing naghirap ang taong bayan. Mhm. Dahil po tulad ng mga irigasyon, napabayaan po. Nami-mislead ang mga tao Mhm. na pag may mga irigasyon daw po ay lulubog ang buong bayan. Mhm. Pero you take a look at those Ambuklaw Dam, Benga Dam, Mhm. Pantabangan Dam, and many more. Wala naman nalulubog na bayan. Mhm. Di ba? Mhm. So ang ating gagawin para magkaroon ng irigasyon, ang tigang at napakalawak na first crop at second crop lang nagtatanim ang Pilipino, ay mabigyan ng irigasyon ang mga libo-libong hektarya sa buong Pilipinas. Mhm. At Okay. ang farming industry natin, matatalo natin ang Thailand, matatalo natin ang Vietnam, dahil yung mga yan ay nag-send ang kanilang scholar na nag-aral noong panahon ng ating presidente Ferdinand Ebralin Marcos. Okay. So in short, Anton, nasusolve natin ang ating agriculture na papaganda natin. Mhm. Meron po. Secondly, Sige. yung fishing, Anton, I would like to inform the body na ang isang kaibigan natin dito, ang nung panahon ni Cory Aquino ay hinuli niya at makapag-testify po dito. Sino po yan? Ang ating kapatid na si Mr. Barbin. Okay. Pinulay nung panahon ni Noynoy Aquino, ni Pinoy Aquino? Pinoy? Cory Aquino. Okay. Oo. Sige po. Ang kanyang barko ay may haba na 130 feet. Mhm. Can you imagine? Napakahaba yan. Oo, okay. Humuhuli po siya sa isang araw 30,000 na banyera na isda. Mhm. Tapos? Nabulok sa Tarlac yung kanyang barko. Okay, sige po. Tuloy po. Ayan, yun ang mga nakita natin. Ano yung solusyon na gagawin ng ating mahal na prinsesa? Ay magpapatayo tayo ng barko, fishing boat, para sa ganon ay manumbalik ang dami ng isda na masuplayan ang sambayan ng Pilipinas ng napakamurang isda. Mhm. Dahil sabi ni Cory, ni Cory Aquino, ang galunggong na lang ang mura sa Pilipinas, sabi niya nung araw, narinig ko yan. Pero ibabalik natin uli yung sigla sa pangingisda. Ayun na nga eh. Sabi nga niya ultimo raw galunggong ninanakaw daw sa lamesa. Magmula sa 6.50 per kilo, naging 18. At tapos dati, panahon ni Presidente Marcos, yung gasolina, kapag naging hindi stable yung presyo, may subsidy ho, may government subsidy yun. Kung dati 4 na piso per litro, yung piso galing sa gobyerno ni Marcos. Hindi na-appreciate yun. Noong panahon ni Ramos, ni Tabaco, tinanggal yun. Binibiro nyo naman ha. Kasi wala namang kakayahan kasi si Ramos
na gayahin yung programa ng ating Pangulong Marcos. Ayan. Correct. Tama yan. So, sa tingin nyo kaya, kapag ito naisakatuparan, may ibabalik ang Marcos legacy. Kahit partial man lang, mararamdaman na ng mga yapis o yung mga millennials na ito ganito pala nung panahon ni Marcos at mauulit ito ngayon. Mga millennials, they can really feel the changes on our society. They can feel the progress on our economy. At talagang magagalak sila sa pagbabago na gagawin ng ating mahal na prinsesa. Kasi sabi nga kailangan daw ng presensya ng Marcos kapag ito ay lumabas na. Kung bago mailabas o during the implementation stage, dapat meron talagang kikilalanin sa madla, sa publiko na isang Marcos. Sang-ayon ba kayo dun sa idea na gano'n, Colonel? Siyempre naman, at nag-post si Baste Duterte na binawalan ni Cory Aquino yung pagpapalabas ng ginto at kayamanan sa Central Bank. Pero sabi ni Baste, pumapayag ba kayo na ilabas? Siyempre, ang sagot ng sambayan ng Pilipinas, majority's decision ay ilabas ang pera at ang ginto na nasa Central Bank para sa Pilipino yan. At hindi para sa mangilan-ilang mga dambuhala na mga tao na nakinabang. Pero parang wala na yata yun, di ba? Parang hindi ba yan yung mga nahuli dun sa papuntang Thailand ba yan? At nasabat. Wala nga tayong kaparaanan. Kayo po eksperto pagdating sa security. Matanong ko na rin po, Colonel. Sa tingin mo, meron tayong dapat gawin na magkaroon tayo na access para ma-audit yung laman ng Central Bank? Pwede ba yun? Kasi ito, public interest na itong pinag-uusapan natin. Sa tingin mo, pwede tayo maglumikha ng isang movement para mabigyan tayo ng access? Freedom of information, di ba? Yeah, freedom of information through Facebook, through Instagram. Magkaroon din tayo ng mas malawakang pangungusap sa bawat isa kung ano yung magandang plano na bubuin ng grupo na aproban ng ating mahal na prinsesa. Yan, masasabi ko sa mga plans natin. So ito bang paglabas ng pera na to, meaning mag-hire kayo ng mga technocrats, yung mga thinkers, yung mga planners. Yun po bang una ninyong gagawin? Sa mga ganyang mga bagay ay laging pagkakaisaan at aproban ng body. Yeah. Anong body? Yung body ng PECOG, gano'n ba? PECOG, of course, PECOG, once na na-release naman ng pundo, napakadaming makiki-join at 100% very, very successful ang ating i-implement ng mga proyekto. Gano'n naman nung katagal kaya? Ano ba, lumabas na next month, sa July. Kailan ba natin makikita na meron ng full implementation? Kung ang PECOG po ba, ang tanggapan po ba ni Princess Elizabeth meron na po bang konkretong mga hakbangin na ito'y may sasagawa sa oras na agad-agad? Ganun, may plano na ho ba? Kapag lumabas na yung pera ngayon, kailan ho kaya sa tingin ninyo? Mga 3 months pa nga antayin dahil yung 3 months i-allocate natin yan sa planning, anong nakikita ninyo? Napakadaming mga intelihente, matatalino na mga overseas worker. Marami pong lumabas na mga cum laude, summa cum laude, mga genius people. And I do believe that once we organize the structure of PECOG from Region 1 to 13, Cordillera Autonomous Region and the RMM, based sa mga sinabi ni na Sister Gina, ni na Annalyn, at sa lahat ng kasama na nandito, isa ka na dyan, Anton, natitiyak natin na
marami tayong magagawa. As I said, we need 20 million Filipino to move on all the project. Hindi lang sa Pilipinas, but globally. Dahil pag nabuksan ni Princess ang isang account na sinabi niya, sure 100% mag-trigger yan at buong mundo ang account ay gagalaw. Okay. Yun. Yan nga. Kaya siguro nandun ang darating yung panibagong suliranin. Ang mga puproblemahin na naman kapag lumabas yan. Dahil dyan na talaga dadagsa yung major problem. Ngayon kahit paano, kahit wala pa tayong pera, ang outlook naman natin masaya, vibrant, positive pa rin kahit wala pang pera. Dahil napag-uusapan natin yung mga ganitong positive issues, no? Pero pagka nandyan na yan, sigurado siya, sakit ang ating mga ulo kung paano ito gagastusin at kung paano ito ma-implement ng mahusay, not free from corruption. Di ba? Actually, Brother Anton, ang Pilipinas ay napakadami na po mga structure. Pero, yung mga structure na yan at mga bankrupt na mga kumpanya at mga sinira ng mga Aquino ay muli nating babangunin at yan ay mga project ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Okay. Kaya nating i-revive tulad na ginawa ni MVP Manny Pangilinan. Napakadami niyang binili tulad ng Meralco, PLDT, hospital, yung sa Araneta, at napakadami niyang binili pati TV station. Lahat yan ay binili niya sa mga gold volume na nahawakan niya, pero yan ay nanggaling sa Indonesia. Former President of Indonesia, Suharto. Pero na-trace namin na yung ginto na yan ay galing pa rin sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos. You see? Yeah. So, ibig sabihin yung pondong ginagamit ni Pangilinan para mamili ng mga Philippine companies o Philippine corporation na galing sa pera ng Suharto na ginto na galing din kay Pangulong Marcos. Yes. Kasi magkaibigan And if you remember, Sige pa. The Association of Southeast Asian Nation, Anton, ay binuyan ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Edralin Marcos. Pinahiram niya ng pera, pinahiram niya ng ginto, gold volume, SBLC, bank guarantee, and their economy grows very rapidly and very strongly. At the end of the day, nung dumating si Cory at sinira ang ating bansa, tayo tuloy nag-suffer, and very worse na halos pumantay ang dollars, purchasing power ng dollars against peso. Kung natatandaan mo. Well, kung ganun pala, Colonel Larry, yung ginamit na pera ni Pangilinan, galing din kay Pangulong Marcos, hindi parang ginisa tayo sa sariling mantika. Dahil mataas magsingil sa Meralco. Mataas matuso no? Correct. Yung PLDT, dati touching lives. Ngayon, hindi ka na pwedeng kumontak sa PLDT, puro automated na. Pati directory assistance, robot na sasagot. Paano pa wala ng touching lives? Kung parang gano'n. Kasi dapat imbis na maging lenient o maging babaan ng presyo ng kuryente o babaan yung mga presyo ng telekomunikasyon dahil pera rin pala natin, origin ng pera na yan galing sa atin, hindi mo yun nagawa dahil business pa rin ang kanyang nasa sa isip. Tama, tumpak. Yun pala. At ang masasabi ko, sige po. At tungkol dyan sa mga ganyan na nangyayari, the bottom line is that tayo naman, pag nagbuo tayo ng ating company, ay hihigitan pa natin sila dahil ang pera na mapapalabas
ng ating mahal na prinsesa ay napakalaki. Tulad na sabi ko kanina, the Quantum Jet Holdings can be lending billions of dollars all over the world, trillions of dollars all over the world, or euro, etc. Dahil siya po ang tamang susi na mabuksan ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. Tama yan. Nagko-correspond yan sa aking mga natatanggap na mga bali-balita na ika nga daw, yung mga central bankers, no, ng ibang bansa, nandito pa rin sa Pilipinas dahil nakaabang. No, kapag nagkaroon na ng global currency reset, inaasahan nila na babankrupt na yung kanilang ekonomiya by then. Kaya nandito sa Pilipinas, hindi umaalis dahil mangungutang uli. Ang mga ganyan. Yes, at sige po. Ang kwan dyan, Anton, ang masasabi ko tungkol dyan ay yung pera na ginalaw nila na hindi naman sa kanila, ay malalagay sila sa malaking kwestiyon. Tulad ni Madam Gloria Macapagal-Arroyo, narinig ko, nabalitaan ko, na nung siya po ang ating mahal na Pangulo, ay pumunta sa higher court. At sinagot siya ng higher court na gusto niyang buksan ng Central Bank yung vault ng ating mahal na Pangulo na nakapangalan at nakabolt kay Princess. Sabi ng higher court, Madam President Gloria Macapagal-Arroyo, you cannot open that vault because it is not your account. But you have the authority Hello? Kaya sa may na-choppy. So, pakiulit nga yun, Kernel. ID ko para mag-trigger at mabuksan na yan. Pakiulit nga yun, nung sabihin niyo na, Madam, you cannot open the vault. And then naputol tayo dun eh. Yeah, sabi nun ay, sabi ng higher court, you cannot open that vault. You have no authority over that wealth. Because it is not your account. Okay. Yan. But you are only the caretaker. Caretaker lang siya. Okay. Bawat presidente, caretaker. Bilang presidente. So, ibig sabihin yung mga previous presidents yata, mga previous leaderships, nagtatangka rin nung Gloria. Magmula yata kay Cory Aquino, nagtangka na sila noon. Tapos kay Presidente Ramos. Tapos ito pa lang kay Era, pero hindi yata. May mga pagtatangka rin. At dito hanggang kay Aquino na. Pero hindi yata sila naging matagumpay. Hindi sila naging matagumpay dun sa kanilang pagtatangka. Meron ngang nababalita yung may napipi, hindi na makapagsalita. Nagpapapicture na lang. Kawawa naman. Pero sa sobrang niyang kaganitan, ayun ang nangyari. Kernel? Yes. Ayan, medyo pakiayos-ayos yung ating pakitanong, may katanungan dito, Kernel. Mapipigil ba natin ang mga Chino sa South China Sea sa pangingisda para sa kalayaan nating mga Pilipino na mga isda sa ating teritoryo? Anong plano ninyo dyan? Diplomatic? Yeah. Paano diplomatic approach o ano pang mga ibang approach? Yeah. Choppy. Nawawala, napuputol po. Kernel? Sabi ni President Duterte. Sige po. Napuputol ka, nawawala. Ang pangingisda ng China dahil yung sovereign hindi natin maproteksyonan yung 12-mile sovereign ng Pilipinas.
So, ano, Yun ang sagot ko. We cannot protect the sovereign of the Philippine water territory 12 miles dahil mismo ang United Nations ay walang magawa sa China. okay. So ano, magbibili ba tayo ng... Lalo na sa Pilipinas, walang kakayahan sa gera. Pero pag lumabas itong kayamanan, bibili ba tayo ng mga modern warships para sa monitoring Ay, purposes? talagang- Ano pong ang plano niyo dyan? Satellite, state of the art? Ang masasabi ko dyan, Anton, kailan lang napunta kami sa Mall of Asia Mm. at nagkaroon kami ng viewing ng mga iba-ibang uri ng mga barko na warship at pangingisda, mga equipment, fish finder, yung compass, Ah, and many more. okay. And speed. And nakita ko rin yung Princess Yacht ni Princess Elizabeth. Ganda. Okay. So, isa yun. Mayroong warship ang Indonesia. Mhm. Makabili tayo sa Amerika, makabili tayo sa Russia, makabili tayo sa Japan. Indonesia, Japan, and many part of the world pag may pera na tayo. Siyempre. And of course, we have many Filipino military coming from Philippine Military Academy, coming from Philippine National Police, PNPA, na aral din sa West Point na makatulong sa pag-develop ng ating security. Dahil unang-una, ang laging ginagampanan natin, Anton, ay security ang mauuna sa lahat bago ekonomiya. Siyempre, haluan nyo na yan ng ano, no? Yung kung meron tayong mga carriers, lagyan nyo na rin ng aircraft carrier, mga ganyan. Mga jet fighters, Helicopter carrier, Sikorsky, kung ano-ano pa mga helicopter. modern. Para madepensahan natin yung ating karagatan. Correct. Actually, President Duterte also is hiring the service of German scientists to design and to make missile. Ayan. Ayan, siguro sana nga. Pagtunan ng pansin. At siyempre, ibabalik din natin yung training ng mga ROTC sa high school. I-redesign, magkaroon ng more training, familiarization of sophisticated weapon in order to protect land, air, and water of our territory. Okay. The Philippines. Overall, Colonel, kapag ito nga, maganda nga pakinggan na lumabas na yung pera, para sa kapakinabangan ng bawat Pilipino, ano naman ang katumbas na security threat dito sa bansa na nakikita mo? Speaking of security threat, man-neutralize na natin lahat ang mga notorious group, mga NPA, mga Abu Sayyaf, ISIS, dahil sila po ay mabibigyan na ng importansya sa ating lipunan sa pamamagitan ng pagtulong ng ating mahal na prinsesa. Yung mga... So, wala na magiging threat sa atin unless yung neighboring country. Pero, hindi mangyayari dahil sila ay mangungutang sa ating bansa. Ayun, yun. Tama yan. So, kung tayo ay bubuli pa nila, hindi sila pauutangin. Kaya hindi nga, sila makahiram ng pera. Yung mga, yun na nga, gaya ng ulit ko, may nakarating na balita ng mga central bankers na nandito pa rin sa Pilipinas, hindi makauwi-uwi dahil in anticipation kapag bumagsak ang kanilang ekonomiya during the reset o on the onset of reset, ay makakatakbo. Hindi na sila tatakbo. Kasi nandito na sila sa ating bakuran. Ngayon may katanungan si Jess Eliorin. Kung uuwi po ba ako, kagaya ko, senior na, pwede pa ba raw siya magtrabaho kahit senior na siya? At doble pa ba ang sahod namin? Kasi sahod namin dito sa UAE, sir.
Anong tugon niyo doon? Pag senior citizen na sila, if they are physically and mentally healthy, we can give them good job, light job. They can be a consultant. Yan. Receiving double payment sa kanilang salary or more than that. Ayun. Because the purchasing power of peso is very powerful once na lumabas ang funding. Hindi gaya nung... Yan, wag sila malungkot. Makauwi kayo lahat dyan po. Hindi gaya nung... At I will be doing the wide planning. We'll have to organize, we have to plan, we have to design, we have to conduct, and we have to review. Since I am also an ISO internal auditor certificate holder. Ayun, hindi gaya nung direktor ni Eddie Garcia. Hindi na dapat pinatatakbo yung matanda, pinatakbo pa. Ayun. Kaya yun, ha? So nabanggit... Ang mali kasi, bakit pinatakbo kami is, minsan din, ayaw niyang magkaroon ng double si Eddie Garcia. Ayun na nga rin. At sinabi niyang Manoy, may ina-advertise siyang robos. Okay, bagay, Gumagamit ka ba ng robos, Anton? Ayun. Okay. So yan, may tago na doon tungkol sa kakatanungan yun, pwede umuwi at bibigyan kayo ng hindi na yung physical challenging na jobs, kundi pwede kayong umupo na lang at mag-relax. Basta, sige po. Actually, even yung magbukas na lang ng mga susi lang ng building. Para sa China. Para sa Hong Kong, gano'n. Pag nadadan ako dyan. Nagbukas lang sila ng susi, gano'n. Susi ng mga pintuan. Pwede mga simpleng trabaho lang ba? Ayun. So ito, mga puro pagbati. At siguro meron na ba kayong pinangahawakang mga dokumento dyan, Kernel, tungkol dyan sa mga projects o madali na lang yung ma-access? Actually, isang puno-puno yung cabinet ko. I've been doing the project for the last 5 years, 7 years. Ganon. Ang dami akong na-close sa mga transaction. Talagang gumastos din ako ng million entertaining everybody. And everything is okay. Everything is ready for implementation and we just need the fund, Brother Anton. Ayun. Sa lahat po na nakikinig, we would like to inform you na based on your competency, based on your education, you can have a good job. You can apply your position abroad. We can give you whatever you want. At madadagdagan ko pa yung mga sinabi ko kanina tulad ng agriculture, babalikan natin, hospital, bangko, engineering, construction, piggery, agriculture, poultry, electronic jobs, fishing, mining. We can also build the smelting plant. Lahat po ng mga proyekto from land, air, and water po, mayroon tayo. That's right. Maganda. At kukunti yung mabibigyan ng trabaho na overseas, pwede rin natin bigyan ng mga trabaho ang mga nasa overseas na mag-stay abroad, pero hindi na sila mga domestic helper, kundi magiging sales executive na sila. Dahil once Philippines is an ISO certified, we can produce our own product, quality product, cheap price, tulad ng China, and we can market globally. So they will be doing the marketing. Okay. Marami, Anton. Mga magkano naman ho yung, bigyan mo kami ng ballpark figure dun sa mga na-draft ninyong project. Magkano kakailanganin dyan? Although na, siyempre, chicken lang yan. Magkano kaya yan? Ilang billion, ilang trillion yan? Sa tingin mo?
Speaking of every project, there are 3,000 municipality, 1,300 city. Just for the city alone, taking example, ang Quezon City. Siyempre, napakalawak yan, di ba? Yan, napakadaming budget at malaki ang budget na may pupundo natin dyan para mabigyan ng maraming trabaho ang sambayan ng Pilipino. Hindi lang po ang mga galing abroad, although, however, we give top priority to abroad to have the highest position. Yan. Yan ang magandang balita po. Yan, okay. Dahil narinig ko sa ating mahal na prinsesa, sabi niya, bigyan natin ng top priority dahil pauwi niya lahat ang nag-work sa abroad. Ganyan niya kayo kamahal na nandyan sa Amerika, Europe, Middle East, Australia, Japan, China, and Asia Pacific region, and the whole world. Yan. Ang ganda. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pag hindi tayo maggalaw, hindi tayo magplano, walang mangyari at magpasalamat tayo na napakalaki kay Princess Elizabeth Marcos. Okay. Bilang panghuli, bago kita bitawan, Kernel, ano ang sa tingin mo dapat gawin ng bawat isa sa atin? Bawat isang mamamayan. Habang nag-aantay at during implementation sa mga darating, ano ba dapat namin gawin? Bawat isa sa atin ay makilahok, makipag-join sa lahat ng mga meeting, lahat ng mga pagpaplano ng ating mahal na prinsesa. Alisin natin yung mga negatibo na pag-iisip. Maging positibo tayo. Magkaroon tayo ng unity, oneness, cooperation. And I do believe, with the blessings of our Almighty God, ay muling aangat ang ating ekonomiya. Sabi ng ating mahal na Pangulo, Philippines will be great again. Okay. Okay, with that, maraming salamat, Colonel Larry Pedroche, para sa pagpapaunlak niyo yung itong interview natin ngayong gabi. At maraming salamat sa mga insights na inyong ibinahagi. Okay. Sa muling pag-uusap natin, hanggang sa muli. Oras na lumabas ang pundo. Huwag kayo mag-alala dahil ang complete feasibility study ng lahat ng mga project natin and to be approved by NEDA, National Economic Development Authority, and different government agency like Department of Energy na met ko na mismo si Mr. Alfonso Cosi. Marami po tayong magagawa, mga kababayan. Just cross your finger, let's pray, and this will happen. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay. God bless you all. Ayan, nagbuhay po. And we love our princess, Elizabeth Marcos. Siya po ang backbone, siya po ang magbubukas na muling sumigla ang ating bansa. Okay, sige po. Maraming salamat. Ayan po si Colonel Larry Pedroche, ang tumatayong planner. Ang gandang pagkakaunawa ko. Planner, security advisor, at mga pinagsama-samang tungkulin ng PECOG. At pinaabot niya yung kanyang na-envision, na kanyang vision kapag ito ay nabuksan. Siyempre, inaanyayahan din po namin yung iba pong mga grupo. Halimbawa, KKMI. Kayo naman po, KKMI, sa grupo ni Alpha Omega Marshall Development Plan, grupo ni Queen Salvacion, gawin na natin to. Advance sa pag-iisip. At kung dati nahanap natin yung signatory, bitawan na natin yun. Dito tayo, kung anong plano ninyo kapag ito ay na-implement. Halimbawa, nailabas ni Don Tiburcio, paparo po, yung 5 million per ano, tutuloy po ba yun? Yung ganun ha. Imbitahan ko po kayo one of these days. Wag lang ho next week dahil ako may lakad do. Kaya baka hindi ako makapag-broadcast next week. Pero sisikapin ko po yun. Yan, napakinggan po ninyo si Colonel Larry Pedroche.
Yan, na-inspire tayo. Kahit wala pa pera, masaya na. Ni kabigting. Huwag kang mainip. Okay. Ay, Cherry, sagi mo. May katanungan kanina si Cecil Takahashi kung pati iba raw ang China ay mangungutang. Ang rinig ko hindi yata mangyayari sa ngayon yun. Kundi ang nangangamba ay ang Amerika. Dahil wala pong tiwala ang China sa Amerika. Yung ating yaman, mukhang naging partner na ang China. Mahirap ipa-explain, mahirap paliwanag. Complicated. Pero yung mga sa Dragon family, malaki pa lang hanggang relationship. Dahil tila nasa 70%. No? Hawak na ng Dragon family. Parang gano'n, nasa pangangasiwaan na nila. Kaya marami mong magsisiyaman. Huwag natin na seryosohin, hindi na ma-realize na hindi natin dapat seryosohin kung sino yung sales signatory o ganito. Kasi marami pong magsisiyaman. Marami pong mga quarters o maraming mga grupo, maraming mga individual. Tahimik lang sila. Pero mabait naman po yung mga kasi hindi naman sila pinili o hindi sila pipiliin kung ang kanilang mga puso at damdamin tulad ng mga ibang yung mga politiko lalo na o mga mayayaman pumasok pa sa politika at walang mga kabusugan. Hindi naman aking nakikita. Huwag na natin kasi marami pa mga security implications para dun sa sole signatory, para dun sa mga signatory natin. Kaya pwede natin iwanan muna yan. Pag-usapan natin yung mga forward-looking perspectives. Kaya mga ibang mga grupo, tatandangin natin sila, Dan Valencia. Later on. Okay, promote po natin ang organic farming. Ayan, sabi ni Solidad, okay. Kasi kailangan talaga yung food security. Sabi ni Robinson, ex-OFW po ako at nakapagpundar na ng farm sa probinsya but need funding para maging mas productive ito. Pwede po bang maka-avail ng financial help? Meron po dyan, may mga nag-iisip po, no? Na may mga nag-iisip na mga umaasa na magkakapera sila. na magpautang. Pautangin kayo ng walang interest. Yan, maganda. Parang yun ang tulong. Hindi tayo pupunta sa Bombay. Wala na yung Bombay. Mag-uwi na kayo ng India. Kayo na mangutang sa amin kasi walang interest. Di sa akin, di pa sa akin. Tapos dun sa mga magkakaloob ng tulong. Maraming magsisiyaman at balak naman nilang isuklian niya dyan ha. So, yun. Kung mga kamag-anak natin gustong magtinda. Kasi ang gustong mangyari, huwag tayo maturuang maging tamad. Ang gustong mangyari, magpunyagi pa rin tayo at magsikap. Pero paano kayo tutulungan? Siguro, pautangin ng walang interest. Tapos access dun sa mga pautang. Hindi gaya ng bangko kasi kapag wala kang pera, hindi ka pautangin. Kung kailan mo kailangan ng pera, hindi ka pautangin ng bangko. Kung kailan ka may pera, tsaka ka pautangin. Talagang mga bangkong to. Pero papalitan yan. I-reverse yan. Reverse key. Yung mga walang pera, yun ang pautangin. Walang interest. Like ko yung marketer online, yan ang gamay ko. Okay, very good. Lizelle, one of these days, interviewin kita, Lizelle. Thank you po, Kernel. God bless po, lalo na sa ating butihing mahal na Prinsesa Elizabeth. Mabuhay kayo sa Sir Anton. Tanong lang po, Sir, pwede ba magkaroon ng ang mga bayan ng iba't ibang sangay ng gobyerno para hindi na pumunta ng Maynila ang mga tao? Meron na naman dito. Kaya lang, siyempre sa mga liblib na lugar, wala pong naibibigay na sangay. Dahil siyempre limitado rin ang budget ng gobyerno. Ayun, tama yun. Sabi ni Elena po yung nuclear plant.
ni Apo, kailangan natin buhayin. Ayan, pwedeng-pwede yan. Talagang ano pa yun. Matibay na matibay ang pagkakagawa nun. Philcomsat, ipagpatuloy para magkaroon tayo ng sariling mabilis na internet service. Pwedeng-pwede. At mag-launch tayo ng satellite. Hindi yung satellite na kasing laki lang ng drone pinahikot doon sa ibabaw ng space. Launch tayo malaking satellite. Thank you, Kernel. Sabi, parang invented program ni Kernel, pinabayaan ng ibang bansa, no knowledge sa ni Sara. Hindi naman. Dahil ang perspective niya, naka-focus siya sa PEGOG, Willie. Mabuhay. Maghanap tayo ng ano, ha? Willie, kung may kilala ka na expert siya ni Sara, please let me know para ma-interview natin. Mabuhay mga members. Nice. Sabi naman ni ano, thank you. Okay. Salamat po, madam. Wow, maraming salamat. Enjoy your stay in our homeland. Okay, sana magkaroon na ng train sa kanya-kanyang bayan na nakakonek sa ibang bayan. Meron na yan dito. Yan ang isa sa mga proyekto na nakikitang isasagawa o may isasagawa. Bridging islands, kumbaga. Pati yung buong ASEAN yata, lalagyan na ng bullet train. Kaya nagkakahirapan ngayon ng marami naghahanap ng palladium. Oh, palladium, labas nyo na yung palladium nyo. Nahanap na yun ng Sumitomo. Hindi masisimulan yung bullet train kung walang palladium. Maraming palladium dyan. Yung mga nagbebenta, mga peke naman, tanso. Ano naman ganon? Ilabas nyo na yung totoo. May serial number yan. Mag-benta ng peke, ha? Kasi hindi masisimulan yung bullet train. Kung wala hindi lalabas yung palladium na yan. Marami rito sa Pilipinas yan. Binibiro nyo. Talaga palang, ewan ko, para ito fantasy. Too good to be true. Hindi pa nga, kumbaga, years ahead, 50 years ahead, 100 years ahead na to. Bakit nagkaroon na kagad ng palladium dito, nakaimbak sa Pilipinas? Kailan ba nagplano na magkaroon ng bullet train? Baka hindi pa nako-conceptualize yung idea ng bullet train, meron na yung palladium dito. Bloke-bloke ho yun. Ayun ang kailangan para dun sa relays. Yan yata isa sa mga composites na element na kailangan para magkaroon ng magnetic elevation. Hindi ko alam. Pero kailangan yung palladium na yan. Ilabas nyo na, mga holders. Sabi niyo ako. Bueno, sige at maraming salamat. Tayo ay naka-achieve ng 380 at one time na viewers ngayong gabi. Maraming salamat dyan sa ating panawin, sa suporta ng iba't ibang mga grupo at sa inyong walang sawang panunood dito sa WOTN. So yan po muna ang update. Tayo ay manatiling positive ang ating outlook dahil marami po. Hindi naman sinasabing marami talaga. Pero may mga magkakapera ho. Hindi lang kay signatory. Meron pang si signatory sa ganito, sa signatory sa ganito. Binibiro nyo, 1,000 accounts pala yan. 1,000 accounts. Yung 700 nandun na daw sa China. Yung 300 na lang pagsasalu-saluhan na labas dun sa China. Di kapag nagsabay-sabay na nagbukasan yan, kung 300 accounts, 300 signatory plus yung sole signatory. Pero yung mga galamay na signatory, meron din naman yan. Kaya pwede tayong humingi doon, Dok Harry, ha? Dok Harry, hingi mo yung hospital mo, ako hingi ko yung ID ko. Yung ATM patuloy pa nagsasubmit, dumadami na. Kaya yan ang aking iaawit sa mga magkakapera na mabigyan naman. Kahit konti lang. Unahin natin senior citizen. Bueno, yan po ang nakayanan ng inyong lingkod. Sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito, sa ngalan ng ating naging panawin, si Colonel Larry Pedroche, sa ngalan ng PECOG, sa ngalan ng KKMI, sa ngalan ng grupo ni Don Tiburcio, ng Queen Salvacion, ito si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi.